Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Leo sa June 1 to 15? Dalawa na pala to. Ay, biglang naging sad dito, anyari. Pero good news. Sweet news, letters. Sadness, ano yan? Pero may ano dito, Wheel of Fortune. So, more like nangyayari na to. Para sa iba sa inyo. Okay? Kasi sad siya dito. So, iniisip ko, bakit naging sad? Siguro may na-receive siyang anything na may kinalaman sa message, tawag, na, alam mo yun, yun yung nag-cause ng sadness. Para sa iba sa inyo. At tingin ko, nanggaling yun sa ka-workmate o sa workplace. So, ewan ko kung anong info ang nakarating sa inyo mula sa ka-workmate nyo. Pero don't worry, kasi ang maganda, may Wheel of Fortune tayo. So, kung sad ka, so again, para to sa iba sa inyo na nangyayari na. So, kung hindi pa nangyayari, di doon pa lang mangyayari. Okay? So, kung nangyayari na, di yung sadness magto-turn sa happiness dahil Wheel of Fortune ay anything na may kinalaman sa good outcome o pag-change. Good change. Para bang ihip ng kabalaran. Yun may ibang ihip ng kabalaran. Kasi compass to Ayun pala nakalagay change. Saka good luck So, sa madaling salita, magiging lucky yung iba sa inyo. Yung akala nila wala nang pag-asa. May pag-asa pa pala. Ganyan. So, wala namang ibang tao dito bukod sa inyo. Pero kung gusto nyo malaman tong ka-workmate, wag na. Magiging komplikado pa. Ano na lang, sa iba na tayo. Sa ibang senaryo. Ano naman to? Diyos ko, kanina sadness, ito loneliness. Ano ba yan? Tingnan natin, baka maiba pa dito. Ito game changer. Itong dalawang to, nasa taas. Ay, ano to? Letting go of people. Kasi yung Seven of Swords, ano ba yan? Pentacles. May nabasa ko, pwede rin daw siyang mild dissatisfaction. Kaya kung makikita nyo yung lalaki, nangangalumbaba. Kasi, kumbaga, ginawa niya naman lahat ng effort. Nagtanim siya, di ba? Ngayon, nagbunga na. Para bang di siya masaya sa binunga ng effort niya. Kaya, pwede rin siyang ganon, mild dissatisfaction. Kaya papasok yung loneliness, paranoia, isolation, withdrawal, antisocial, restrictive. Isolation bring reclusive. So, inisip ko, saan nagmula yung problema? Ayan, sa Hierophant. Kasi marriage code din yan. Ayun nakalagay, marriage, commitment. So, di siya masaya sa... May iba sa inyo. Ganito ang na-experience nila. So, kung dito applicable sa inyo, ay pwede rin dun sa kakilala nyo.
Na yun nga, di na masaya sa relasyon. Ngayon, dahil di nga masaya sa relasyon, yan napapasok yung Four of Pentacles. Magle-let go na. OMG. Kasi possessiveness to eh. Selfishness, di ba? Bumaliktad na. Kaya yan, letting go of people, possessions, o issues. So again, magle-let go na o mag-move on. So, sino naman tong partner dito? Whether kasal o hindi. Sino yung partner dito? Na yan na nga. Dahil sad, maghihiwalay. OMG. June 1 to 15. Pero, again, hindi naman lahat ay tatamaan ng reading na to. So, para malaman natin kung sino yung tatamaan ng reading na to. Ito yung partner. So, again, kung dito partner nyo, kumbaga kung dito applicable sa inyo, itong reading pwedeng dun sa kakilala nyo. Kasi energy naman ng basehan natin dito, hindi naman literal na tao. So, malawak yung sasakupin ng energy. So, energy sa paligid nyo. Okay? Leo. Hindi kapwa nyo Leo. Tapos Leo ulit. OMG. So, ang tatamaan lang ng reading na to ay Leo na may karelasyon na Leo din. Okay? Leo lang na karelasyon. Okay? Sila lang yung kabahan. The rest, wag nang kabahan. Okay? Relax na, chill. Dahil, hindi to reading para sa iba sa inyo. Pero kung Leo, yung partner, doon lang kakabahan. Ano naman to? You'll know in the morning. When you wake up, you'll have a better idea about what to do. Relax until then. So, ewan ko kung anong bumabagabag sa isipan ng iba sa inyo. Pero, itulog nyo na lang daw yan. Yung mga agam-agam na yan. Dahil, pagkagising ng iba sa inyo, doon nila malalaman ang sagot sa mga tanong nila sa isip. O siguro, syempre, kapag nakatulog ka na, edi magre-relax ka na. Dahil nag-relax na yung isip mo, makakapag-isip ka na. Diba? Nang tama. Para lalong masolusyonan agad ang mga dapat solusyonan. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.